Okay guys, actually parang ayun nga, hindi hinayaan ko na lang marinig nyo kung malakas man ang ulan kasi malakas naman talaga ang ulan dito sa area namin. But anyways, malungkot nga itong week na to kasi maraming tao nakakilala at talagang super close sa showbiz ang pumanaw. Actually, halos magkasabay silang nawala. Like yung una nga na post ko dito si Leo Dominguez, the manager of Ogie Alcacid, Janine Gutierrez, Paolo Avellino, Lobby po at marami pang iba. And then ayan nga si Direk Carlo J. Caparas naman. Si Direk Carlo J. Caparas na naging super chika rin, naging super close din sa amin. Noong mga panahong busy siya sa pagdidirect. Like yung mga massacre movies, like naging close ko sila halos mag-asawa with Donna Villa dahil nga doon din nag-start yung Chris Aquino friendship kasi 'di ba nagko-cover kami ng mga shooting nila nung marami yung mga nakita niyo naman yung mga pelikula Myrna John Story, the Visconde Massacre, yung mga ganong klase ng pelikula. But anyways, eto nga ang announcement ng kanyang anak at talagang matatamaan ka sa puso kasi ano talaga there was a time talaga na naging halos every week namin nakakasama si Direk Carlo J. Caparas and si Donna Villa. Kaya talagang ma-realize mo na iba, yung parang ang tindi rin ng tama sa puso. But anyways, eto nga ang mensahe ng kanyang mga mahal sa buhay. Sabi, sa bawat tipa ng makinilya, an ode to Direk Carlo J. Halos umaga na sa libliban ng ugong isang makinilya, pilitang binabasag ang katahimikan doon. Isang mananalaysay ng kwento ng buhay, nilalabanan ng antok, nagsusunog ng kilay. Sa kanyang taglay na brilyo, mga obra maestrong nobela, kanyang nabuo. Panday, Pieta, Elias Paniki, Bakekang, Totoy Bato, ang ilan lamang sa mga ito. Sa larangan ng comics siyang naghari, naging bahagi ng kultura, naging yaman ng lahi, umabot sa lona ng pinilakang tabing, hinangaan pinalakpakan ng bayang magiting. Subalit buhay ay sadyang may wakas. Pakap na Direk, oras na ng uwian, hayaang kasaysayan ang humusga sa iyong mga obra. Salamat Direk Carlo J. sa mga dibuho at istorya, mga istoryang nabuo sa bawat tipa ng iyong makinilya. Carlo J. Caparas, 1944-2024. Dad, you will forever be loved, cherished, and honored by all of us. Love, the children of a king. Yan ang mensahe ng kanyang mga mahal sa buhay ng kanyang pamilya. And of course, isa sa mga naging close din sa kanya ay si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Of course, napakarami rin nilang pelikulang pinagsamahan at eto nga yung kanya namang mensahe. Isang malungkot at madamdaming pamamaalam sa isang taong aking tinitingala at itinuturing na mentor, Direk Carlo J. Caparas, sa kanyang pagpanaw mula sa aking launching movie na Dugong Buhay. Hanggang sa Panday, kinikilala ko ang lahat ng iyong paggabay, Direk. Hindi ako magiging isang Bong Revilla kung wala ka. We have all lost a great creative mind. Hindi matatawaran ang iyong naging papel sa pagpapalaganap at paglago ng kulturang Pilipino mula sa paglikha ng mga kwento, mga karakter, mga sinusubaybayang comics at sa mga pelikula. Our culture is vastly richer because of you. Maraming salamat sa lahat, Direk. Rest in peace. Ayun nga yung kanyang mensahe, ang post ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa kanyang Facebook page. Of course, napakarami niya eh. Sabi nga, halos si Direk Carlo J. Caparas ay 80 years old na. Of course, sabi nga, ang dami mong pwedeng maikwento kung tungkol kay Direk Carlo J. Caparas. Although, of course, may mga iba na hindi magaganda kasi depende rin sa kung sino ang nakakasama niya. Pero ako talaga, napakahusay niyang makisama. At hindi siya yung tipo ng taong mapalasalita. Actually, pag in-interview namin siya, mga one-liner din ang mga mensahe niya. Mas madalas din namin nakakausap si Donna Villa na nami-miss na namin din talaga. Kasi si Donna Villa talaga, ang machika sa kanila, yung talagang siya yung parang siya yung madalas sumaharap talaga. At syempre, parang huli na, napakatagal na rin bago pumanaw si Donna Villa. Parang sa Valencia studio pa namin siya nakita. But anyways, parang mahigit sabi nga ay 800 comics novel na ang nasulat ni Direk Carlo J. Caparas. Talagang hindi mo matatawaran ang kanyang contribution. So, sa mga gustong makirami sa kanya,
nasa Golden Haven Memorial Chapels and Crematorium siya sa Villar C5 Extension Road, Barangay Manuyo 2, Las Piñas, ang labi ni Direk Carlo J. Caparas. But anyways, kung hahanapin nyo talaga, bukod kasi sa pagiging manunulat, yun nga, nag-direct din siya. So, hindi ko naiisayin dito kung alin yung mga na-direct niya at alin yung mga naisulat niya. Pero lahat ito talaga naisulat niya. Parang nung 1973 pa lang nagsimula na siyang magsulat at yun nga, meron siyang Kontesa, at mga natatandaan ko, yung mga Totoy Bato, Bakekang, Ang Huling Lalaki ng Baluarte, yung Durugin si Totoy Bato, Kung Tawagin Siya'y Bathala, may Mong. Ito, napanood naman siguro ng maraming, Andres Desaya, and of course, ang Panday, na siya ang sumulat, gumawa. So, ang Maestro, Injo, ito ang babaeng hinugot sa aking tadyang. So, alam na natin yan. Pagbabalik ng Panday alias Palos 2, ang Panday, Ikatlong Yugto, Utol, Minsan Pa Nating Haggan ng Nakaraan, Pieta, Ikalawang Aklat, Summer, God Saves Me, Lumuhod Ka sa Lupa, Anak ng Lupa, Joaquin Bardado, yan, okay, Kambal na Kamao, Madugong Encuentro, yun, nakita nyo naman yung mga poster kanina ni Robin Padilla. Of course, ayan, ang Mahiwagang Daigdig ni Elias Paniqui, Ayaw Matulog ng Gabi, ito na yung mga start nung nakakasama namin siya, The Visconde Massacre, God Help Us, at The Myrna Jones Story, Lord Have Mercy. Ito yung time na, of course, mga pelikula ito ni Chris Aquino na talagang breaking box office talaga. Kaya, from there, nagsunod-sunod talaga. That's 1990. So, the 1993, The Myrna Jones Story, ito talaga nakakaano din tong movie na to. Dito kami nag-start halos nila Chris Aquino na madalas na magkausap kasi nga nag-press visit talaga kami. So, ginawa rin yung The Cecilia Magcas Story. At of course, nakatrabaho rin niya. Nakita niyo naman sila Don Zulueta, Sharon Cuneta, Vilma Santos, at maraming pang iba. Ayan. Yung The Maggie de la Riva Story, God, Why Me, Liparan Dia Massacre, The Untold Story, meron pa rin gano'n, Annabelle Huggins, Delia Maga, The Marita Gonzalo, The Leon Vela Story. Ito, naka-attend kami ng press ko nito. Halos naman nakaka-attend talaga kami. Yan yung may Sharon Cuneta. And, of course, napakarami, hindi ko naiisa-isa. Dahil sabi nga, umabot ng... Kasi bukod sa pelikula, di ba, naisalin din sa TV, ginawa rin sa TV ang kanyang mga obra. So, hindi ko na mahirap nang isa-isahin. But anyways, ako talaga, maamin ko naman na, yun nga, sinasabi ko na naging super close kami, super chika kami nila Direk Carlo J. Caparas and Donna Villa nung panahon talaga ni Chris Aquino. Doon nag-start ang lahat ng yon. Kasi from pinupuntahan namin siya sa bahay talaga, sa shooting niya ng Visconde, doon mismo sa bahay ng I mean, doon kung saan nakatira yung mga Visconde noon, pumunta kami doon first time, tapos dinescribe isa-isa yung mga eksena doon. And of course, sa lahat ng shooting, from Antipolo, lahat, di ba, usually, mga bundok din kasi yung pinagsushootingan nila. So, ayun, at talagang nagmarka naman talaga ang pangalan niya at hindi maidideny yon na talagang malaki ang contribution niya. So, sa mga binanggit pa lang natin na title ng mga ginawa niyang pelikula or yung mga isinulat niya, mga obra maestra niya, talagang mahirap na ring pantayan sa ngayon. Kaya ako ay pusong nakikiramay sa pamilya ni Direk Carlo J. Caparas. Kaya noon hindi na kami nakapunta kay Donna Villa, pero tas ngayon naman itong kasunod na ganyang kwento. So kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Direk Carlo J. Caparas at syempre pananatiling lagi naming isa sa isip ang magandang pakikisama niya sa amin.